kulang-kulang na malasakit. Narito. Kahit birthday, hindi pwedeng magpahinga sa trabaho. Yan. Paano tayo makakapagbakasyon? May magbiyenang nagtatalo, kailangan nating solusyonan. Si Manugang na Hilaw, hindi raw type ni Biyenang Hilaw. At parang nang iinis pa ang nanay ng kanyang ka-live-in. Kung kailan nagbukas siya ng tindahan, abay, nagsari-sari store din ang biyanan. Sa tabi mismo ng tindahan niya, ha? Grabe. Alam na dis, agawan ng suki, agawan ng benta. Kulang-kulang sa kita dahil kulang-kulang ang malasakit. Ang magkabilang panig, to the left and right, Jean at Leklek, harapan na! So, ano ang problema? Ano po, nang nagbukas po kasi siya ng tindahan nang wala lang mapasabi sa akin. Araw-araw naman po kami magkaharap po. Tapos, nagulat na lang ako, umalis siya. Pagbalik niya, may mga karton-karton na siyang dala. Hindi naman lang niya sinabi, magtitinda ako. Tapos, kinabukasan, sabi niya, ano na yan, Jen? Nagliligpit ka. Kung magliligpit po ako, kasi naman lang, nakaka-insulto po sa akin yan nagbabayad ako sa inyo ng upa, tapos ganyan. Hindi niyo mo lang sinabi sa akin. Nagbabayad ka ng Opo. 2,000 po kada buwan po. Inaabot ko po sa kanya. Ang tanong, anong hindi nyo pinagkaintindihan? Yung pakikialam? Oo. At saka tuwing po kasi may sahod po yung asawa ko po, pag nagano po, kailangan po niya sabihin, Jen, di wala kayo abot sa akin ngayon? Oo, Parang ganun pero po. meron kayong renta. Oo. Ayun. Si Sa nanay may trabaho. Wala po. Oo. Tapos, ikaw nagtatrabaho. Wala po. Sari-sari store po. Meron kayong sari-sari Oo. store. O di meron kayong pinagkakakitaan. Siyempre po kasi po, nang lugi rin po ako kasi siya babayad ako sa kanila upa. Tapos nagulat na lang ako. Nagtitindahan din siya. Pares din kami mga sari-sari store din po. Ay, pareho din ang tinitinda. Oo, magkabilaan po kami. Ay, bakit ganun? Nang iinis siya o talagang kailangan din na ng... Nangiinis din po. Nangiinis. Ano ba yung pinagkakainisan ninyo? Ano ba yung punot dulo nun? Simula po talaga po sa pool ng parang ayaw niya po sa akin po Pero gusto niya yung apo niya sa'yo. Hindi rin po ko naramdaman po nga na gusto niya po yung anak ko Kasi kumain sila sa labas pag uwi po nila sinabi niya binigyan nila yung anak ko ng may kagat. Ano yun? Tira-tira aso yung anak ko. Ayun, yun ang problema, no? Ayan, okay. So, ang masasagot naman ngayon si Bianan. Okay, Nanay Leklek, talaga bang ayaw mo kay Jean? Bakit ayaw? Ayaw sa ugali. Ayaw sa ugali? Totoo ba na ikakasal pa lang sila, ayaw mo na sa kanya? Bakit hindi ayaw kung gusto ko? Oo Ay. nga, ang gulo na. Oo nga naman. Nanay Lek, Tama, tama. ayaw kung May point, gusto. may point. Ha? May point siya doon. Okay? Correct. Teka muna, ibig niyo sabihin, bakit magkakatuluyan kung ayaw mo? Opo. Ayun. So, hindi ka naman kontra. Hindi naman sa kontra ko, mama. Ang lang hindi kami magkaintindihan talaga. Kasi yung payuhan ko siya nga, magtinda ka araw-araw. Huwag ka sira, bukas, sira, bukas. Kung maghatid ka sa anak mo doon, sayang naman sa araw-araw mo. Hindi naman siya magbukas. Doon na lang siya doon sa anak niya nga, hanggang tanghali. Doon maghinintay. Paano yung negosyo niya? Ayun! Teka muna, anong ginagawa mo? Bakit ikaw umuwi ka agad? Binabantayan ko po yung anak ko po hanggang po sa pag-aw. Hindi mo na kailangan bantayan yun. Kasi po, kasi pag iniwan ko siya doon, hindi pa kasi siya sanay iwan siya po. Oh. Umiiyak kasi siya doon. Hanggang ngayon, ilang taon na ba yan? 6 years old. Ay, wala Ganun na. talaga yung teen. Yan Tsaka po mo. sila po kasi wala po silang iniintindi. Sarili lang po nila Ganun talaga, iniiwan ang anak sa eskwelahan. Doon na naman po ako sa labas po, hindi naman po sa loob mismo ng klase. Kahit na, Day. Paano nga ba yung tindahan mo? Sino magbabantay doon?
At saka po, iniwan ko naman po. Bayad naman po ako sa kanila po eh. Buwan-buwan naman po yun eh. Ang problema, mas maganda kasi ang kikitain kung nandun ka. Paano ka kikita kung parating sarado? Eh, pag ano po kasi, pag uwi ko naman po, hanggang 24 hours naman po ako eh. Hanggang umaga naman po ako, magdamaga naman ako magbabantay. May bumibili pa ba ng alas 2 sa Opo, meron umaga? po. Ah, Lalo ganun? naman po, pagdating naman po ng gabi, marami naman bumibili. Oo. Pag ganitong oras po kasi, mahina po talagang benta. Ayun. Meron Pero po yan. hindi ka naman pumapaltos ng 2,000 kada Oo. buwan. Hindi naman po. Wala po Never. akong palya po. O yun naman pala, Nay. Bakit nga ba kailangan nakabukas yung tindahan niya? Hindi ma'am, araw-araw talaga yan ma'am. Ang ginagawa niya. Dapat hindi magsirado bukas, sirado bukas. Paano yun? O, gabi. Oh. Gabi ka, hindi ka naman, magbantay ka na lang magbantay. Anak mo bantayan, ang tindahan mo, walang puro sirado, puro Siyempre, sirado. pumupokus ako Di, may sa umaga balak ko sa nga anak ko magtinda eh. talaga. Kaya nahiniyangan ko sa araw ng araw, bukas. Gabi, bukas. Sirado, sirado, puro sirado. Nasubukan ko talaga magbukas ng 6 hanggang alas 3 ng hapon. Yung benta ko 300 lang. Mas ikinukumpara ko yung panggabi kong benta. Umaabot ako ng 2,000, minsan 1,500, minsan 1K. Eh kasi gano'n na, ano po, pag umaga ako, wala talagang mangyayari. Kasi Totoo 300. ba? Oo. So, sumubok ka na rin na nakabukas sa umaga, Oo. mahina talaga. Mahina po talaga po siya. Ayun naman pala, meron siyang dahilan. Parang meron akong duda na meron pang ibang pinag-aawayan ito eh. Kasi alam nga naman, ang pinag-aawayan lang nila habang buhay ay yung pagbukas-sarado ng tindahan. Hindi ba? Siya raw ang BFF na naka-back up lagi kay Jean. Heto na sila, Elay, humarap ka na. Okay, Elay. So ano naman ang nasasaksihan mo dito sa hindi nila magpagkakasundo? Yung laging inaaway niya, yung manugang niya, yung laging pinapahiya sa labas, gano'n daw. Pagkat wala yung asawa, lagi nang inaaway yung manugang nila kasi dati pa talaga ayaw niya sa ugali ng manugang nila. Tapos po yung siguro dahil din sa pagpadala ng asawa niya, siguro nagano din sa bela niya. Ayun. Parang nandun tayo, Ate Tuli. Ate Elay, bago ba yung padala, diretso ang entrega kay Lola, kay Ate Leklek? Ganun ba? Tapos nung nag-asawa na, nahati, napunta kay Jean? Alam ko po si dati, yung nagtrabaho yung asawa niya, hindi pa sila, binibigyan talaga niya yung... Ngayon, hindi na. Parang ngayon, isip ko pang hindi na yata. Kasi may pamilya na siya. Naririnig mo ba silang nag-aaway? Paano sila mag-aaway? Nagsusumbatan sila sa mga ano nila. Yung naano ko na po, yung tindahan, bakit ka pa na sarado, Jean? Yung tindahan mo ko. Wala na po yung bena niya dun kasi nga si Jean, may anak din siya eh. Siya lang dalawa lang sila. Hinahatid niya muna yung anak niya. Bago niya magbukas ng tindahan niya, magdamag siya sa tindahan niya. Eh, yun na po si Nanay Liklik, nangyayalam din po sa ni Jean. Ayaw daw niya kasi pangit daw ang ugali ni Jean. Baka may pagtampuhan din po yata sila. Tampuhan na galing saan? May mas, ano rin po, parang may favoritism din siya sa loob po ng bahay. Sino paborito niya? Yung isa niya pong anak po. Yung isa niyang Si anak? Linlin po. Pati yung manugang. O, ito naman, walang galang. Si Jean, kung sumagot sa kanyang nanay, ayon sa anak ni Nanay Leklek, si Lenlen, humarap ka na. Grabe yung entrada ni Len. Oo, sabi... Talaga namang parang ano eh. Bakit galit na galit po si Nanay Leklek kay Ate Jean? Kasi po, pag nag-aaway po yan sila, ano po, pag naawat ko po yan silang dalawa, nag-aaway po yan, nagdasumbatan, ganito po. Tapos sasabihin niya, kakampihan ko yung magulang. Siyempre, magulang ko po yan eh. Magulang po yan. Siyempre, favoritism ka eh. Hindi ganun, Jen. Hindi ako pantay-pantay ang pagmamahal sa atin ni Mama. Hindi yan pantay. O, iniisip mo lang na, Kasi kami Diba? nangungupahan kami, ikaw hindi eh. sana naiintindihan mo ako. Di ba, alam mo naman yan, yung sitwasyon ko, Jen. Oh. Dapat pantay pa rin Ayoko. kasi lahat kayo anak Eh, eh. magulang ko yan eh. Ako nasasaktan ako, magulang ko yan. Pero siya, Ate Lenlen, pamilyado na kayo. Pamilyado na kayo. Opo. Eh, sila din pamilyado din naman. Anak din, wala pang Wala anak. po akong asawa, hiwalay po ako. Ano yun, sorry? Hiwalay po. Hiwalay. Pero may anak na po kayo. Opo. Si mama Oh. kasi may favoritism talaga kasi syempre pag kumain sila sa labas, yung anak hindi nila pa napakain. Pag uwi, bibigyan nila ng agad. Ano yun? Aso?
Bakit ganun? Ikaw nakakuluwag. Sige, nilirespeto ka na dahil kapatid ko yung asawa mo. Oh. Dapat pantay naintindihan mo din. yan. Oo Kasi nga, isa ka bakit na. pag ako, pinapantay ko naman lahat Wala akong Pantay. pinipipin. Bakit ako? Pag meron ako, binibigyan naman yung anak mo Hindi naman galing kay mama eh. Oh. O sa'yo naman yun, mag-iba naman eh. Iba ang bigay sa lula kaysa ano. Ipasalamat ka. Oh. Totoo ba yung naririnig namin na meron ka daw utang kay Ate Jean? Opo, pero binabayaran ko naman po eh. Magkano po utang nyo? Minsan po, 300, ganun po. 300 ngayon to, ngayon. O, yung lang po, may mga 1,000 po, ganun po. Oo. Matagal na yung utang niya sa'yo, hindi pa nababayaran. Binabayaran ko naman po eh. Ano po siya, may time po na hindi po siya makabayad, tapos may time din po magbabayad po siya. Pag nag-aaway po kasi yan, may sumbatera po yan. Sino ang dapat magpakumbaba? Sa kultura nating Pilipino, ang manugang. Kasi nakatatanda yung biyanan. Pangit man ang ugali ng biyanan, ang mga manugang kinakailangang alang-alang na lamang sa siya ang ina ng aking asawa. Re-respetuhin ko siya bilang ina, pangalawang ina. No? Sa itsura ngayon, mukhang taasan ng boses no? Tingnan natin muna. Lek, tapos na yung responsibilidad mo sa anak mo. No? Although nakatira doon sa bahay mo, wag mo nang asahan. No? At sana naman ang ginawa mong negosyo, nag-barbecue ka, kamote Q, banana Q, different doon sa negosyo niya na sari-sari store. Kasi ang tingin ng tao, parang nananadya ka sa kanya. No? And tigilan na natin, huwag na tayo makialam sa buhay nila unless hingin ang payo o tulong mo bilang magulang. Kay Jean, asan si Jean? Jean, walang matutuwang tao sa iyo kapag nakita niya nagtataas ka ng borsa sa biyanan mo. Kahit anong sama ng ugali ng biyanan mo, tiisin mo. No? Yung mahusay na pakikipag-usap, irespeto mo. Ang pinakamaganda dyan, yung bumukod na kayo ng bahay. Kasi hindi na kayo magkakasundo ng biyanan mo eh. Mukhang itinanim mo na sa isip mo na talagang masamang biyanan siya eh. No? Ganon din siya sa'yo. Bumukod na kayo, may pamilya kayo, gumawa kayo ng sarili niyong kaharian. No? Oo, palagay ko rin eh. Yun ang magandang solusyon. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.